Umalma na nga po itong grupo ng MNLF at tinawag na isang traidor itong si Pangulong Bongbong, lalong-lalo na po sa ginawa umano sa kanilang leader na si Nor Misware, na isa sa mga nangampanya para kay Bongbong Marcos para manalo. Matandaan po natin ang grupo ng MNLF ay isa sa tumulak para manalo itong si Bongbong Marcos sa Mindanao, dahil sa kanila ay ipinarating nila sa kanilang mga kasamahan at tagapagsunod na umano'y ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ni Bongbong Marcos. Kaya kung ano man umano ang naging istorya ng kanyang ama na si Marcos Sr., ay hindi ito kasalanan ni Bongbong Marcos. Yan ang paulit-ulit na ginawa ni Normis Suarez para maniwala ang mga taga Mindanao at suportahan ang presidency ni Pangulong Bongbong. Ngunit para sa kanila ay sila ngayon ay tinatraidor dahil ang mga nakatulog na umano'y kaso na walang kakwenta-kwentang allegation laban sa kanilang leader na si Normi Suarez nakakagulat dahil biglang nabuhay. Nagsimula lamang umano ito nung nagpahayag sila ng suporta kay dating Pangulong Digong sa sinusulong na pagbabago at the same time pagsasalita laban sa nangyayari ngayon at opresyon, panggigipit ng administrasyon. Ito po, pakinggan po natin ang isa sa kanilang mga leader. Asis Monk, magandang araw sa inyo at mabuhay po kayo. Welcome back sa Pilipinas, nating mahalang pagbati ninyo. Magandang araw sa inyong lahat dyan, kay Eric, kay Atty. Tolentino at yung kapatid ko na yan, kasama natin ngayon. Kasama Nick Elman. Yes, yes. At sa buong mamamayan na nakikinig ngayon, pagpupugay, saludo ako sa station ng Isiminay, ang kaisa-isang media network lang na maaasahan ng taong bayan na talagang magsasabi ng katotohanan. Ayun. Ginong Asis Monk Olamit, before po ang komentary sa inilabas na pahayag ni Professor Malotikia na sinasabi niya that indeed ang pangbabastos ng PNP leadership at ng gobyernong Marcos Jr. sa halal na alkalde at binoto ng taong bayan at bilang pinuno ng Davao City, sa basta-bastang pag-create ng destabilization sa organisasyon ng PNP sa Davao City, nirelieve ang city director, ang lahat ng station commanders at lahat at iba pa, dineploya ng 2 batalyon ng SAP na parang war zone combat area ang Davao City. Walang karespe-respetong koordinasyon o pagkikipag-usap man lang sa alkalde kay Mayor Basti Duterte. At ngayong umaga, narinig namin pati ikaw ay may tumatawag na. At sinasabihan ka na maglaylo ka, o kung hindi, ay you will face the consequences ng mga actions mo at ng MNLF sa pagtindig nyo sa panawagang Marcos alis dyan. So matinding ito, mga kababayan po natin. Pati itong leader ng MNLF ay tinatakot na rin. Naku po. Sino kaya ang nasa likod nito at bakit nila pinipigilan ngayon na kung sino man ang nagsasalita? Nasa democratic country po tayo. Na kung totoosin, nandito po tayo sa bansang ito at mayroon po tayong tinatawag na malayang merkado ng pagpapahayag. Free speech, freedom of speech. At bakit nila ginagawa ito ngayon, mga kababayan? Pilit nila binubusalan at ang mga kapatid nating mga Muslim, yan pa ngayon ang kanilang tinatakot. Isanay po yan sa gyera at digmaan itong mga taong ito. How do you react to that news and analysis about a creeping police state move in Davao City at ang iyong threats na nararamdaman na gusto mong isiwalat ngayon sa Pilipinas nating mahal? Go ahead, Ginoong Asis Monk Olamit. Actually, ito na nga. Ramdam na natin, 2 battalions ang SAP na deployed sa Davao City, relieve yung mga PNP personnel na wala naman tayong nakikita, they are just doing their job. And then, braso ito, either this is a political or a personal vendetta o cleansing politically to erase the Duterte in this forthcoming election. At sa personal ko naman, my pressure, if it's the price, mag-face ng consequences na magsasabi lang ng katotohanan, which is, ayun na, kasabihan,
the Philippines has 120 linguistic dialects dito sa ating bayan. Pero ang magsabi ng katotohanan na ibang lingwahe na yan, mahirap bigkasin. So kung ano man ang presyo o ano man ang consequences, bring it on. Hindi mapipigilan natin. Kailangan kung ano ang sentimento ng taong bayan, kailangan mailabas yan para mailigtas natin ang ating bayan, ang Pilipinas, sa anuman kahihinat natin darating. Ito na nga po mga kababayan, dapat na nga po talaga ikonsidera ng Administrasyong Marcos ang mga nagsasalita nating mga kababayan. Paano at ano dapat ang kanyang gawin? Yan po yung kanyang dapat pag-aralan at alamin mga kababayan po natin. Nakakatakot po kapag mangyari yan, lalo na po kapag umalsa na naman ito, magagalit na naman ito ang ilang grupo dyan sa Mindanao na kung tutuusin ay pilit na po kinausap yan ni PRRD, nagkaroon na ng mga agreement na ayos na actually yan eh. Pero ang pinagtataka po natin, bakit na naman sila ngayon galit sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Dahil nga umano sa panggigipit na ginagawa at itong sinusulong nila na People's Initiative at Chacha, which is against din po itong mga kapatid nating Muslim diyan sa Mindanao kung sakaling gustong babaguhin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At syempre, ang pinupuna po nila ay itong matinding korupsyon ngayon na nangyayari sa ating bansa. Talamak ang smuggling, talamak na naman ang kalakaran ng illegal na droga na parang walang katapusan po. Kung may nahuli man, hindi natin alam, kagaya ng nangyari sa Alitagtag, nasaan na ba yung driver? May hinarap naman na umano yung mastermind na sinasabi na sa listahan daw ng Interpol, pero tinignan ng ilang mga kababayan natin, wala naman pala. Kaya nasasabi natin minsan na mukhang sanay po sa script ang administrasyong ito at pilit po talagang pinaparamdam sa atin kung gaano sila ka higpit or gaano sila ka tawag dito, gaanong paraan ang kanilang ginagawa, ang kanilang ginagawang panggigipit, pangbubusal sa mga taong gustong magsalita. Lalong-lalo na po itong isiminahin na nagpapahayag ng kanilang tamang landas, kagaya ng ginawa nila sa pagtanong kung totoo nga ba na 1.8 billion ang gasto ni Martin Romualdez. Imbis na sagutin sila at ipaliwanag kung hindi man, ikinulong po itong si Ka Eric at si Dr. Badoy. At hinayaan din po nila nakasuhan si PRRD ni Franz Castro. Ikalaunan, hindi naman pala totoo. At na-dismiss naman ang nireklamo ni Franz Castro, ang indefinite na suspension umano ng isiminay na labag naman sa ating saligang batas. Ang pagsuspindi sa ilang programa ng isiminay na kung tutuusing wala namang sapat na basihan. So nag-ugat-ugat na nga po lahat yan dahil nakita po natin unang-una ang isiminay ay siya po nagsasalita ng katotohanan lalo na po sa kapalpakan at mga pagkukulang ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At nagsimula po nung nagsalita si PRRD, marami na rin po yung nag-agree at simula din doon, marami na rin yung mga ginigipit nating mga kababayan, lalo na po yung pumapabor sa hakbang ng maisog. At ngayon, itong mga kapatid naman nating Muslim na nakita po nila na hindi maganda ang pamamalakad ng administrasyong Marcos na ito. So ito po mga kababayan, palagay ko, dapat matakot na itong si Tambaloslos at Lisa Marcos at itong si Bongbong Marcos dahil posible mag-aalsa po itong galit nating mga kababayang Muslim, itong MNLF, kung sakaling hindi ito inariglo, inayos at hindi nagbago po talaga itong si Bongbong Marcos. Yan lang muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong support mga kababayan.